Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. At ngayon po ay pag-uusapan po natin ang isang malalim na pagsusuri sa likod po ng pagbibigay pangalan sa mga government bodies. Partikular na po itong pagpili sa pagitan ng Crisis Committee at Anti-Crisis Committee. Sa diskurso pong ito ay titingnan po natin kung bakit ang terminology ay may malaki pong implikasyon. Ano po ang nagiging impact ng pagbibigay sa pangalan na Crisis Committee ba or Anti-Crisis Committee sa public policy at political strategy. Okay, tingnan po natin yung konsepto ng crisis management sa ilalim po ng pamahalaan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, nitong mga nakalipas na ilang oras, marami pong nagme-message sa akin at tinatanong na bakit ang tawag ay Crisis Committee, bakit hindi ginawang Anti-Crisis Committee, sapagkat kung gusto nating labanan ng krisis na kinakaharap ng ating bansa, bakit hindi Anti-Crisis Committee? Bakit Crisis Management Committee? Okay, simulan po natin sa administrative law. Sa ilalim po ng administrative law, ang pagbuo ng isang committee ay dapat sumasailalim sa isang mandato, sa isa pong tungkulin ng isang leader. Okay? Ang paggamit ng salitang krisis ay isang pag-amin na mayroon pong banta o mayroon pong problema, whether it is internal o external. Pero sa kasalukuyan po may external shock mula sa Middle East. Alam naman po natin na mayroong Middle East war between US, Israel versus Iran. At ang pagbuo nitong crisis management ay nakatutok nga po dyan sa kinakaharap nating problema dito sa Middle East, yung gera dyan. At kailangan maging preparado tayo, responsive, at kailangan may recovery program tayo dito. Okay? So, hindi nito sinusubukang pigilan ng crisis, nalabas sa kontrol ng bansa. Problemang panglabas yan Pero sa halip, pinamamahalaan nito ang epekto nito sa ating mga kababayan. Magbibigay po tayo ng halimbawa. Yung pagtiyak na hindi mapuputol ang supply ng langis. Siyempre, pati na yung pagkain, di ba? So, dapat masiguro ng ating gobyerno na tuloy-tuloy ang supply ng langis at ng pagkain sa ating bansa. At basic requirement yan, basic necessity yan. Kailangan yan ng ating mga kababayan. Kaya kailangan kumikilos ang gobyerno at bumuo ng isang body katulad nitong crisis management. Okay. So yung paggamit po ng Anti-Crisis Committee ay nagpapahiwatig ng pagharang o pagsalungat. Madalas itong gamitin sa political communication upang ipakita sa publiko na ang gobyerno ay lumalaban sa problema, di ba? So, ano ang expectation pa ganyan? So, ang aasahan tuloy ng mga kababayan natin dyan ay pwede itong magbigay ng false hope na kaya ng gobyerno na labanan o puksain ang krisis. Tulad ng pagpababa ng presyo ng langis at ng mga pangunahing bilihin. Kahit na yung presyo ay dinidikta naman ng global market, dulot ng gera sa Middle East. Okay? So, bakit tinuturing na mas practical ang Crisis Committee instead of using the Anti-Crisis Committee? Kung titingnan po natin, mas magandang pakinggan ng Anti-Crisis Committee kaysa sa Crisis Management Committee. Ito po mga dahilan niya kung bakit mas pinili ng palasyo
ang original na pangalan na Crisis Management. Okay, so yung Crisis Committee po ay standard na tawag sa mga international protocols. Kapag nakikipag-ugnayan sa ating gobyerno sa ibang bansa, sa mga oil suppliers, yang pong termino ng Crisis Committee ang nagpapakita ng professionalism at urgency. Yun namang anti-crisis ay tunog lokal at politikal na maaaring magpahina sa technical na imahe ng committee. So, yan medyo malinaw na yan. No? So, imbis na anti or anti, so, ginagamit talaga crisis committee management dahil tunog professional talaga ang dating at ang impact ng paggamit ng crisis management committee. Okay? So, ano pa ba? Ngayon, kung tatawagin natin yung anti-crisis, imbis na crisis committee, tatanungin ng publiko, may anti-crisis committee, bakit tumataas pa rin ang presyo ng langis? Bakit tumataas pa din ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa? Alam niyo po, sa crisis committee, ang mensahe po ay may krisis at ginagawa ng gobyerno ang lahat para makasurvive tayo. Ito ay kung ating pong susuriin ng malalim, ito po ay mas tapat na komunikasyon. Hindi ito yung nambobola. Dito, honest to goodness yung sinasabi ng ating pamahalaan na may krisis tayo pero we will try to manage the crisis. No? Hindi katulad ng anti-crisis. We will try to prevent, lalabanan natin, pabababain natin ang presyo. Ayun, may halong pambobola yun. No, kasinungalingan na ang binibigay sa publiko. Okay? So, dito yung focus na doon sa crisis management ay hindi natin talaga pipigilan o pahihintuin yung pagtaas ng presyo ng langis o ng mga pangunahing bilihin. Binibigyan lang natin ng mensahe ng publiko na tayo ay magbibigay ng mas magandang daan upang mas magandang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa logistics at sa subsidies, at nang mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Mas nakatutok dito yung pagtugon, ng mabilis. Yung immediate response to the problem that we are encountering at the moment. Hindi yung nambobola. Ibig sabihin, handa ang gobyerno na harapin kung sakasakaling magiging grabe ang problema ng ating bansa. At mayroong isang committee o ahensya na nandiyan dito palagi na hinaharap ang problema at imamanage lahat yan. Okay? Sa daling salita po, ang Crisis Committee ay isang technical body, habang ang Anti-Crisis Committee ay isang political level. Sa gitna po ng tumataas na tensyon sa Middle East ngayong 2026, mas kailangan ng bansa ang isang committee na marunong lumayag. Lalim ng Tagalog, marunong lumayag sa krisis kaysa sa isang committee ang pangalan ay nakatuon lamang sa pagpapakitang gilas. Optics lang, bola-bola lang. Ang pagtangkap sa krisis ang manakbang para ito ay matagumpay na malampasan ng ating pamahalaan at ng ating mamamayan. Dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Magandang araw po sa inyong lahat. Atty. Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.